Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin na yung May 17 to 23, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. Sa mga reading, maraming salamat din po. Sa mga nag-hypes, nag-likes, yan. Sa mga nag-subscribe, new subscriber, yan. Maraming pong salamat. God bless you all. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below or pwede niyo akong kontakin sa aking Facebook na same lang din naman ang picture at pangalan dito. General reading tayo ha. Nangyari or mangyayari. Pero kuha tayo ng mo. Angel's number this week. Vice versa, tandaan nyo palagi. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Uy, Aquarius. Ayun na nga, sabi ko na nga, B. Okay, meron kang 4, 10, 31, 32, 8. Meron kang Virgo, Leo, Aries, and Cancer. Pwedeng connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Aquarius. Okay, maano na doon yung point na mga bagay ka na pinag-iisipan, ano? Pwedeng iniisip mo talaga yung family mo, yung mga taong connected sa'yo, yung karelasyon mo. Yan, pwedeng na doon sa point na yun. Pwedeng may mga bagay na inaalala mo, o kaya may mga, sa iba dito, mga ano yan, mga bahay, lupa, inheritance, or mga tao na connected sa iyo, no? Pwedeng nandoon sa point na yon. Sa iba, sa inyo. Pwede rin kasi na may mga tao na hindi kayo nagiging good term, no? Hindi kayo nasa same page, mga ganong sitwasyon. Yun na nakikita ko. Or magkakaroon. Yan ha, kaya ingat na lang din kayo sa mga ano. And then, ang nakikita ko rin sa iyo dito is may mga bagong magbubukas sa pintuan sa iyo. Pero, ang action is nasa ito ha, pero may magbubukas daw. Either this is your idea or may mga magbubukas na mga bagong opportunity o bagong pintuan. There's a success and victory, may malalaman kang katotohanan no, sa iba, at may mga positive outcome. Na, or maybe sa iba sa inyo is iniisip mo na sana magkaroon na ng positive sa buhay ko, pwedeng nando sa point. Sana matapos na to, sana ganito, sana ganyan. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano. Nasa bahay lang ba kayo? Pwede iba sa inyo is you are a resting time, nasa bahay ka lang, baka sa bahay yung trabaho mo, o kaya naman mas komportable ka talaga sa bahay, o kaya wag naman sanang may sakit kayo, di ba? Yun ang pinaka hindi rin maganda. Kung meron naman, syempre, maging aware kayo at alagaan niyo yung sarili niyo, di ba? Sa iba naman sa inyo is pwede makaka-receive ka ng information, communication, news, pwedeng ganun, or sa family mo or sa'yo, vice versa. May mga biglaang magaganap o mangyayari. May nakita ako na accident, or pwede rin sa iba sa inyo is may mga doctor, hospital, check-up, confine, or there's a surgery situation. O baka naman magpapa-check up lang, di ba, nando sa point na yun. Warning lang naman yun, actually, no, sa iba sa inyo. O baka naman may mga need to recover na situation, mga ganyan, sa iba sa inyo. O kaya naman, may kukonek sa'yo, di ba? Na ganun yung sitwasyon niya, mga ganun sitwasyon. There's an ending situation happen into your life. Maraming klase, ibig sabihin ng ending. Pwedeng naiisip mo, or may magtatapos. Alam mo, naisip mo, sana matapos na to, sana magka-okay ng lahat, sana ganito, sana ganyan. Or, may matatapos sa buhay mo. Sana naman walang nawala, di ba? Yun naman. Ang nakita ko. May mga oras, panahon, pagkakataon na nasasayang. Hindi ko nga alam kung ano yon, pero baka nga nasa bahay ka lang or may mga nagkakaroon ng delay o pagpapaliban in some aspect of your life. May taong may sakit o magkakasakit. Kung medyo huwag kayo masyadong mag-overthink o kaya is may nakapagpapaalala sa inyo na hindi maganda, nakapagbigay na sama ng loob sa inyo, umiwas ka na lang kayo. Kung puyat ka at kulang ka sa tulog, bumawi ka, para mas maging malakas yung katawan mo. Kasi may nakita ko illness.
may lungkot no, and depression sa iba. Yun. Well, kung sa aspeto naman yun, basta always have faith ang nakikita ko lang sa inyo, no? Still naman, basta mag-ingat ka na lang, no? Ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, mag-ingat ka sa mga matatalim na bagay, matutulis na bagay. Baka matusok ka, mahiwa ka, magdugo, may mga dugo, o magkadugo, o baka naman matipilok ka, baka naman ma-corner ka, o ano yung bato sa'yo, di ba? Yung mga ganun. Yan, or sa mga taong masasakit magsalita, umiwas ka na lang din sa kanila. No? Or kung ikaw ito, iwas ka na lang din. Yun. Ang nakikita ko naman sa iba sa inyo is, may happiness naman Success and victory happiness. Ako na nakikita sa iyo. Pero depende pa rin to sa action ha. Siguro may mga recovery talaga. Ako nakikita sa iba. Hindi kasi kayo pare-pareho Sa iba recovery to. Success and victory. Or sa iba naman sa inyo is kailangan nyo mag-action. Kasi may blockage pa rin ako nakikita kahit pa paano. May mga situation na need tapusin. Iba sa inyo nagkakaroon ka ng reflection from the past na pwedeng yun nakapagbibigay ng feeling emotional o kalungkutan o nahahata ka ng nakaraan. Ganyan. Meron kang di ba? There's a good luck. 111 cycle. 2121. Baka connected sa itong mga number na to ha. Yan. O, compassion. O, there's a mercy, magkakaroon, di ba? Dito nga si reflection, Sabi ko sa iyo, magkakaroon ka na reflection, Ay, sorry. Prosperity, harmony, journey. May mga tao na magkakaroon ng exaggeration situation. And there's a karma situation. Ibig sabihin, 1919 also is the completion. Ibig sabihin, magbabago yung cycle ng buhay mo. Or, this is time to start a new beginning, to let go something into your life para magkaroon ng pagbabago. Or sa iba sa inyo, is this a time na kailangan mong gamitin yung power mo or you need mong mag-revert, kumbaga, sa iba sa inyo. Pero still, prosperity, harmony, may iba dito same-sex kayo. No? May mga renewal situation. Alam mo, may mga sitwasyon daw na kailangan mo na ng acceptance. Hindi ko alam kung sa aspeto ng buhay mo yun. Kailangan mo daw magkaroon ng acceptance. Meron kang 777. 7 is a divine number. Pero may kulang siya. Dapat 4 siya. But still, there's a good luck. No? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Contentment, prosperity, abundance, spiritual awakening, divine intervention. Ayan na, kumikilos na. Kumikilos na si universe at ang iyong mga guide sa part mo. Okay, this message is most likely to reach you during intense uncertainty. You'll come out winning from everything that you may come your way. Ganda It is also a sign that you have much life experience. Ang dami nangyari sa iyo, and wisdom to share. Yet you'll need enthusiasm and effort to get this message to other. Ibig sabihin, share your dreams, share your experience, sa ibang tao. Kumbaga, pwede mag-share ka or nahandun yung point na yung wisdom mo, i-share mo sa ibang tao. Yun. Parang ang nakikita ko dito you are the messenger. Parang naano sa point na yun. Yan, messenger ka. But still, magkakaroon ng completion sa iba sa inyo. May luck ka good luck is coming. Congrats. Energy in Aquarius. Ay, ang iPad ko. Sorry. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa iyong energy is nandito yung point na magkakaroon ng mga lack of clarity in life o kaya is makaramdam ka ng lungkot, mapanghihinaan ka ng loob, or baka naman masama yung pakiramdam mo, o kaya may sakit ka, pwedeng nado sa point na yun, or sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga self-doubt. Ganyan. Nandun din yung point na
may mga time daw na parang nagkakaroon ka ng pagpaplano or may hinihintay, parang nando'n sa point na yon or nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga bagay ka daw na gusto mong aksyonan or gusto mong i-discover or you want to prepare something, parang nando'n sa point na yon. It's more on planning kasi nakikita ko sa'yo dito, no? Yan, nandun din yung point when it comes to your energy is meron kang gusto kasing gawin. Either may gusto kang aksyonan, gusto mong planuhin, pero napanghihinaan ka ng loob. May mga bagay doon na napanghihinaan ka ng loob or natithink ka ng negativity. Huwag ka magtithink ng negativity kasi the more na magtithink ka ng negativity, the more na mahihigop mo talaga si negativity. Kaya ingat lang din. May nakakapagpapalungkot sa'yo, no? Tingnan natin parating kay Aquarius. Siguro iba dito, you don't know how to proceed, no? If you want to go, o mag-action ka na, mag-take action or not, o mag-go ka or hindi, or mag-stay. Parang nandun yung point na iba. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yan. Parating. Ay. Parating sa'yo. Ano ba yan, anak? Yun. Ayo, ano, devil. Okay. Okay, parating sa iyo. Alam mo, meron kang sitwasyon na, alam mo siya. May marireceive ka daw na ikakagulat, ikakashock o ikabibigla mo na sitwasyon. Pwedeng alam mo na o may mga revelation, may mga shocking situation, pwedeng nando sa point na yun. Sa iba sinyo, may marireceive ka. You're receiving something. Pwedeng gift, letter, tulong, pagmamahal. Sa iba naman sa inyo, alam mo ba na may taong malapit sa iyo na nagbabait-baitan? Ano siya, either isa, dalawa. Ba't ang dami? Sandali lang. Ang dami kasi. Ba't ang dami? Ang dami mo bang kaaway? Siya tumante. Dito kasi sa sitwasyon mo, mayroon ako nakitang dalawang tao. Tapos may isang tao, may isa pa. Apat na siya, di ba? Tapos may matanda pa. Hindi ko alam kung sino yun eh. Na may dark thought sa'yo. Pwedeng iba sa inyo, kuhanin mo lang isa doon. Pwedeng yung matanda, pwedeng yung dalawa lang, pwedeng yung isa lang, ay tatlo. Sinabi ko lang yung ano. May taong may dark thought sa'yo. May tao na nagbabait-baitan. Yan, nakikita ko dito Babasahin ko to lahat ng card nito. Sabi dito, you try to make it balance any situation into your life, nagkakaroon ka ng pagkalito or may mga worrying, anxiety, stress situation. Nalulungkot ka. No? Pinipilit mo na aralin ang isang sitwasyon na mahalaga sa buhay mo. Gusto mong maisaayos ito. Pero nai-stuck or you're feeling stuck or stagnant ka dito. May mga gusto mong sundin yung nararamdaman mo o may mga gusto ka na you want to make it reality pero nahadot ka sa point na hindi ka makaalis o hindi ka maka-release o hindi mo ma-let go or you're still holding the situation into your life. Yun ang nakikita ko sa iba kasi handun din yung point of you want to be stable. Hindi ko alam kung ano yung you still holding. Hindi ko alam kung ano yan. Binasa ko lang yung card Alam mo yung mga card kasi parang ABCD yan. Ewan ko kung pare-pareho kami magbasa ng kasi magkakaiba kami ng style ng magtataro, di ba? Okay. Dito sa sitwasyon mo is magkakaroon, merong tao na nalulungkot. Maybe ikaw ito or someone na nalulungkot. May tao may problema sa financial problem or trabaho. Magkakaroon ng mga collaboration, partnership, or recognition. Ibig sabihin, pasasalamat, papuri,
basta may mga recognition situation. Ibig sabihin you were receiving a valuable things, pwedeng pagpasok ng pera o may mahalagang sitwasyon o manifestation na makakamit sa buhay. Pwedeng nando sa point na yun, ano? Pero may blockage yung iba dito. Sa iba naman sa inyo is may taong sakim makasarili na tao. Mayroon tao dito, matanda, na parang hindi ko alam kung vice versa, either relatives or parents or kasama sa trabaho o katrabaho na they want to support you or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko, ha. Yun. May mga bagay ka na gusto mong tapusin nasa buhay mo pero hindi mo magawa-gawa. Ang hirap, ano? Ang hirap talaga magdesisyon sa buhay. Actually, dito may offer dito eh. Kaso, yung offer na to parang medyo bad ako nakikita sa iyo. Mag-ingat ka rin sa mga pang-aakit, ha? Ingat ka kasi pwedeng yun yung maging mitya mo sa hindi magandang outcome ng sitwasyon. Dapat mo iwasan, Aquarius. May taong controller, ano? Umiwas ka sa mga toxic na tao, ha? O sa sitwasyon. Dapat iwasan ni Aquarius. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan isang lalaki at mga taong nakakasalamuha mong babae. Sabi, ate, ano gusto mo sa akin? Maging mag-isa sa buhay. Sabay joke. Hindi, mali mo, di ba? May mga taong masasama, di ba? Nasa inyo na yan. Ano ka ba? Yan. Basta, yun na naman. Binasa ko lang naman. Okay. Iwasan mo. Alam ko naman na you always care when it comes sa feelings ng ibang tao. Pero, wag mo kakalimutan yung nararamdaman mo din. No? Umiwas ka sa mga taong makasarili, mandaraya, unfaithful, sakim, manggagamit, mga taong materialistic, or mga tao na also corrupt, mga ganyan. Umiwas ka sa mga tao na walang pakialam kung masasaktan ka o hindi. Or kung ikaw ito, wag mong gagawin. Okay? And then, iwasan mo yung mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi pwedeng maasahan. Iwasan mo yung sitwasyon na pwede magkaroon ng mga moody situation. Yung ikaka-moody situation mo. Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, hindi. Or mga chaos situation. Hanggat maaari, pag-isipan mo maigi, mas maganda nga actually mag-focus ka sa sarili mo. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Iwasan mo yung mas maraming lumabas na pera than sa pumasok. May mga taong sasalungat sa'yo or pagkaalitan o hindi pagkakasundo, umiwas ka. Huwag kang mawawala ng tiwala o bilib sa sarili mo. No? Kung may mga taong ganun sila sa'yo, okay lang yun. Opinion nila yun. No? You need to be open-minded din. Hindi mo kailangang uh, sabihin sila na hindi ka ganun. Hayaan mo sila kasi opinion nila yun. Ano naman yun eh, no? Wala naman tayong magagawa doon, no? Kasi yun sila, 'di ba? Basta alam mo sa sarili mo, tama ka. Yun ang isipin mo lang palagi. Basta alam mo sa sarili mo, tama ka. No? Pero kung mali ka, mali ka nga, 'di ba? And then syempre iwasan mo yung mag-isolate, yung mga ikaka-frustrate mo, yung mga chismis o chismisan o makikisaw-saw ka, umiwas ka. O wag ka na makipagplastikan actually, ano, ganyan. The more kasi na nagiging friendly ka, the more na mababackstab ka. Hindi ko naman sinabi na huwag ka makapagkaibigan. Pumili ka lang ng tamang kaibigan o kakausapin. Mga cheating situation, ha? Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa mga kaibigan, pwedeng sa kapamilya o kung sino man yan. Basta yung mga cheating situation or ikaw mag-cheat o magsisinungaling, mangloloko, mangliling lang, iwasan mo yon, ha? Siyempre, you need to enjoy your life. Minsan, lumabas ka together with your friend na hindi ka ibebenta at totoo sa'yo. O kaya, pwedeng ikaw muna, di ba?
Kasi may mga iba sa inyo na parang want muna ng alone time. Baka magkakaroon ka ng gano'n na you want to be alone time kasi may mga iisipin ka mga bagay-bagay. Yun. Alam mo, may traveling ako nakikita sa'yo. Malayo o malapit, pero ka daw sitwasyon na parang lalayo ka, iiwas ka, or tatalikod ka, parang gano'n. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Aquarius? Kaya dito si Cycle pala, no? Oy, awareness, ha? Something change happen. Ano ba bago sa buhay mo? Okay, when it comes sa love, kung bago ka, kung single ka, bago ka, ano ba yan ate? Nalito na si ate. Kung single ka, pwedeng biglang may makikilala ka na tao. May biglang ka daw makikilalang tao. Pwedeng iba dito kasi kilala mo na to babalik lang. Magkakaroon lang kayo ng connection muli. O kaya iba sa inyo is biglaan mo tong makikilala sa isang event or may mga celebration situation. Mga ganyan. Or parties, mga ganyan. Yun na nakikita ko. Pero bakit kaya may ano sa kanya? May lihim. Pwede rin kasi na may ililihim siya sa'yo. Well, bago pa lang naman kayo, di ba? Getting to know each other. Okay lang yan. Huwag ka lang pabigla-bigla. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nito, oo, nagkahiwalay na. Handun na yung conflict, hindi na kayo nagkasundo. Wala na yung wala na yung believe sa isa't isa dito, no? Kasi isa rin naman sa inyo kasi is, handun yung immature thinking sa nakita ko dito. Biglaan lang din nangyari. Pero ang nakita ko kasi dito, maaring nahandun yung point na isa sa inyo nahatak pa rin ng nakaraan. Or may mga tension na hindi pa nare-resolbahan sa mga nagkahiwalay dyan. Pero hindi pa backstop, rock bottom, or pag-alis talaga, no? Yan. Inabandonahan ka o inabandonahan mo siya. Yun. Malihim din kasi yung isa dito. May mga lihim, no? Akong nakikita sa kanya. Kung kayo naman is may third party, syempre, alam ko naman na alam nyo na rin naman, no? Andun yung point na yun. Ipinaglalaban mo na lang din o nag-i-stay ka. Yun na nakikita ko. Pero pwede rin kasi sa inyo na both of you, meron na rin, may pinagkakaabalahan na rin yung isa, pwedeng nahandol sa point na yun. Well, nasa inyo yun. Pero ang nakita ko dito is, isa sa inyo, tatalikod or magta-try na another path. Yun na nakikita ko dito. Kung wala kayong third party relationship dito sa sitwasyon na to, may mga time daw na pwedeng hindi kayo magkasundo. Pwede rin kasi nangyari noon na pwedeng maulit muli ngayon. O kaya is may mga unaccepted situation na hindi niya matanggap o hindi mo matanggap o become in disconnection, pwedeng nandun sa point ngayon. Diba? Pwede may mga nakapagpapahatak pa na connection o may nakapagpapahatak pa na tension sa inyong dalawa. Sa iba dito, pwedeng hindi kayo magkakasundo. Yun. Habaan mo lalay pasensya mo. Pwede rin kasi isa dito, maiksi lang din ng pasensya. Isa sa inyo maglilihim. Hindi ko alam kung ano yun. Pero isa sa inyo maglilihim. Or pwede magsisinungaling. Yun ang nakita ko. Baka naman yung pagsisinungaling na yun, hindi naman kailangan na rin sabihin, di ba? May mga ganong sitwasyon, di ba? When it comes sa relationship. Diba? Tingnan natin na iyong money. Money ni Aquarius.
Okay, when it comes sa iyong money, sa money mo, kung titingnan ko 'to dito, alam mo Aquarius, ikaw yung tao na kahit saan ka dalhin, kahit anong puntahan mo o kahit na anong mangyari, trabaho and money 'to, magiging okay ka. As in, magiging okay ka. Magiging maganda yung ano mo. Ang magiging problema lang kasi sa'yo, yung mga taong nasa paligid mo. Yun ang magiging blockage mo sa pag-angat ng buhay mo talaga or mas maging boom yung sarili mo when it comes sa trabaho or sa pera. Pagdating sa pera mo, may nakita ko na trabaho or pera to may dishonest. May pangloloko, panlilinlang, pandaraya. Andito rin yung point na may mga tao or may tao na magiging masama pagdating sa trabaho or kaperahan. No? Ako nakita kaya mag-ingat ka kung may nakakausap ka o may mag-open up sa'yo or kung ano man yan, mag-ingat ka. Ako nakikita sa iyo. Pwede rin sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na nakapagpapahatak pa sa inyo sa nakaraan. Siguro may mga nangyari in the past na hindi naging maganda. Kaya yun yung nakapagpapahatak sa inyo. Sa trabaho man yan o sa kaperahan. Nahatak ka pa rin na-focus ka pa rin doon sa nakaraan. Ano, pwedeng nahandle sa point na yun. But still, pero kung saan ka man dalhin, alam mo magiging okay ka. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kasi you have an ability. Kumbaga, parang ikaw yung tao na may magic. Ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Congrats kasi, di ba? Kasi Aquarius, ano ka talaga? Kahit saan ka naman dalhin, kaya mo. As in, kayang-kaya mo. Yun nga lang, wag mo na lang, matuto ka lang talaga sa nakaraan. Diba? Yun, mag-ingat ka sa mga tao nakakausap mo, makakausap mo, sa mga kasamahan mo sa trabaho, or kukonect sa'yo related sa trabaho. Sorry. Or pera. Di ba? Sorry. Arigato namaste. God bless.